I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present our request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. 8 through 9. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me, or from Paul, or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa pagkakataon ito na tinutulog niyo sa bawat isa sa amin. Kami po ay ibayin. Sa ating mga nabasa ay makakakita na kayo ng hint na paano iwasan yung pagiging anxious. Ang anxious nga ay pagiging balisa. Yung siguro explain natin mamaya kung ano yung anxiety. Ang sabi dito sa definition ng anxiety, nakuha ko lang din sa Wikipedia. Yan ay pandaigdigang diksyonaryo. So maganda rin yan kasi pinaka-check yun ng mga open yun for checking. So, ang sabi dito, anxiety daw is an emotion characterized by feeling. It's a feeling, yung nararamdaman, attention. Ano kaya? Nakaranas na kayo nun? Yung nararamdaman ka na parang siguro tension na takot, ano pa ba feeling na emotion na na anxiety ka, feeling, pakiramdam, kinakabahan. Pag nasa stage ka, anong nararamdaman mo? Kinakabahan. O ganun din. Ano bang feeling? Takot, kinakabahan, ayaw mo mapahiya, ano pa ba? Distracted. Yung feeling, worried, alala. So, ito yan worried thoughts. So, may feelings, may mind, at mayroong physical. So, pag lahat yan nagmekos-mekos sa buong katawan mo, yung pakiramdam, yung worried thoughts, tsaka yung physical. Isa sa physical na effect nito ay isang nanginginig ka. Ako, pagka nanginginig naman ako yung gumagano, parang Indian. Ganon. As kananay, ganon, di ba? Ako, minsan may ganyan din ako. Pagka-tense ako, or basta nakikita ko sarili ko sa siguro pag nakita ko sarili ko sa screen, parang ewan ko, parang na-tense ako. Hindi ako talaga. Tapos pagka mayroong kumakanta, parang hindi ako relax. So, then, tumataas ang blood pressure. Anxiety ay kapag ito'y nangyari in 3 aspects: feelings, mind, at saka yung body. So, yun yung pagbuong pagkatao mo yan, apektado. Parang, isang hindi mo control yung sarili.
yung may takot, na takot ka sa stage, iba yun. Kasi sabi dito, but they are often used interchangeably. Parang ano sila ko. Anxiety is considered a future-oriented. Kung parang pinoproblema mo na ngayon, yung mangyayari pa lang sa kinabukasan or mamaya. Parang in-advance mo na yung takot. Parang, kunyari, may laban kang UFC, no? Ikaw yung may boxing. Wala pa man, parang ini-imagine mo na yung takot. Masuntok ka at saka So, yun ay anxiety. Anxiety is considered future-oriented, probably focused to diffuse threat. Yung parang naglalaban ka, na hindi mo alam paano labanan kasi future. Yun yung problema ng anxiety. Kalaban mo, hindi mo matalo-talo. Kasi future pa eh. Parang marami kang iniisip, pero hindi mo alam yung solusyon. Karamihan sa ating mga lalaki, hindi tayo mapagkatulog kapag may problema tayo na encounter, hindi natin masolve. Yun din yung ating. Kaya pag may problema gusto natin solve. Kasi hindi tayo makakatulog pag hindi natin na-solve. So, yun yung, yun din ako. So, sabi dyan, whereas fear is an appropriate present-oriented. Ang takot ay parang pag hinapol ka na aso, yun. Normal na kaon. At present talaga. Short-lived response and clearly identifiable as a specific threat. So yun yung kaibahan ng may takot. Kapag lagi ka nang natatakot dahil mayroong banta sa iyo, yun ay anxiety. Okay, ano nga ba may tutulong ng mga nabanggit ng Pablo? Ito, punta tayo sa verse. So, hinati-hati ko siya, exhortation, tapos yung kind of gift, reward, tsaka resulta. So, maliban lang dito, hindi ko siya ma-identify kung well, it's a reward. Consider as a reward. So, umpisa natin sa verse 4. Basahin ko, no? Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Practice tayo. Kunyari, kayo ang Philippians. Sinusulatan tayo, Philippians tayo. Philippians, di ba? Philippians tayo. Sinusulatan tayo ni Pablo, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Lagi. Again, I will say, rejoice. Dito kayo sinili-reveal. Sinabi ko na sa inyo mag-rejoice. Wala na kayong reaction. Ano ba ang reaction ng rejoice? Yay! Ako sa totoo lang, ewan ko kung paano nila pinapractice ito, no? Pero sa mga game show, meron sa harapan na nagpapalang talaga yung pag sinabi ko, kami, tatay ang lahat na yung gano'n. Sa tingin niyo ba, itong joke lang itong sinasabi niya, no, na rejoice in the Lord always. Pag sinabi kasi always, ibig sabihin kahit na anong malungkot ka, stress ka, yun yung sinasabi, di ba? Pag sinabi always, walang exemption. Nakakatakot yun yung no? Habang nagnasalamay ka, tapos binasa mo itong na ito. So, huwag niyo babasahan ito. So, ulitin ko. Practice tayo, no? Total sa langit. Magsasaya naman tayo eh. So, dito ba lang? Practice na tayo. Practice nga tayo na Okay, ulit. Babasahin ko ha. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. Nakakawa, di ba? Kahit na kayo, no? Kahit na kayo napapatawa kayo eh. Kahit na practice na to. Kasi nakakatulong eh. Malaking tulong na rin yan eh. Yung kahit practice pa lang. Di ba? Sasayaw kayo, no? Kahit practice pa lang, no? Alam niyo ba na-enjoy ko lang? Kahit hindi pa totoong
sayaw sa stage. Nararamdaman mo na yung saya, di ba? Okay, ulitin ko ulit ano. Rejoice in the Lord always. Mag-i-speak ako sa ibang church sa second Sunday. Marami to. Pagkagawa ko dito. Pre-practice ko na dito ba ang itsura ninyo. So, and again, I will say, rejoice. Oh yan, nagalitan. Sa totoo naman, honestly, hindi tayo sanay eh. Hindi tayo sanay na pinipili tayo na maging masaya. Napasunod ko lang kayo dahil nagalitan ka na. Kahit pastor ako eh. Pero sa totoo lang, parang kasi talaga sundin niya. So kapag may anxiety, try ko rin. Pero bago lahat ng yan, siyempre umiikot sa isip niya, hindi mo kayang gawin ito eh. So hindi mo kayang gawin ito. So, merong mga sumusunod na ipapagawa si Pablo. Na sabi niya, let your gentleness be known to all men. So, ibig sabihin niya, ang kinokomand niya na masaya tayo at sabi niya na maging matinahon sa lahat ng, hindi sa lalaki lang. So, dati kasi, ibig sabihin niya to all men, to all people na ito. So, let your gentleness be known to all men. At ang reward niyan ay the Lord is here. So, kapag ginawa pa lang natin ito, no? Na rejoice in the Lord always. At yung kahit na anong sitwasyon meron tayo, kasi always nakalagay. So, part lang yung pagiging anxious o masaya ka ulit and the Lord is here. Ang galing, no? Yung reward o result nung binabanggit ni Pablo, so hindi pa tayo kumbinsido. Alam ko, hindi pa tayo kumbinsido sa gusto ng paggawa ng Pablo. Ang sabi dyan ay, yung pinaka-implication ay, kapag ang ating katawan ay pinilit natin, kahit naman sa psychology, kasi naaral nyo to, na sabi nga nila, fake it until you make it. Fake it until you make it. Yung parang sinasanay mo ang sarili mo na sa mga training, alam niyo na kaya tayo tinitraining para yung ating body ay magkaroon tinatawag ng muscle memory. 20 times na iulit mo yun, ay nagkakaroon na siya ng nagiging automatic na. Kaya na meron kapag kaya meron tayong, kunyari, papractice tayo ng jiu-jitsu, karate. Anong pinapagawa sa atin? Alam mo na, susundok ang ganun eh. Susundok ka na. Pag pumasok kayo sa anong tawag yan? Wala kayong gagawin eh. Sisipa lang kayo, susundok na susundok. Tama. Kasi nga, kailangan natin ng muscle memory. Paulit-ulit naman ang paulit-ulit. So, ganun din dito. Always. So, ang pagiging masaya ay kailangan ito. So, kailangan pala talaga siyang sanayin ang sarili mo na maging masaya. So, makikita natin dito sa talata. Tingin mo po. Wala dito yung nakalagay yung mamaya ay maging masaya ka dahil sa kakapanood ng prank. Yun ang problema doon sa mga napapanood natin. Napapasaya lang tayo, pero iba yung ginagamit nila mekanismo ng psychology. Alam niyo ba yung Facebook ay ginamitan niya ng malalim na psychology para bumakagbabal tayo. So, a positive, joyful outlook can transform our circumstances. Nakakano siya? Nakakabago ng outlook. Pagka may problema, at may isang tao na medyo masaya siya ng konti, alam mo ba na ating pag-vlog makilit?
Alam niyo ba na kapag pinapractice natin ang pinapractice, yun ay nagiging, ano na tawag siya, yung reflex ng ating katawan, automatic na. Kaya natin inuulit yun, sabi ni Pablo, kapag may stress, may problema na dumating, ang response mo ay yung practice mo. Kahit hindi na yung thinking. Hindi mo na kailangan na ano pa yung gagawin ko nito, mayroong problema, dumating siya. May utang kami, ano kami ngayon, naniningil na ng utang. Paano na ang gagawin ko ngayon? Paano kaya kung mayroong mga bumaha? Wala, makaano lang, maka-start lang tayo. Kasi wala tayong ensayo. Wala tayong ginawang preparation. Ano kaya, no? Bigla mo bumaha. Yay! Bigla mo bumaha. Kasi bumaha. Pero usually may mga tao nakikita ng gano'n, no? Pero lagay natin sa appropriate. Ang rejoice hindi naman siguro kailangan outward. Pero nga, dahil nga ang iba gusto natin ipakita. At least yung makita naman natin na rejoice, hindi yung parang nagbubuntong hininga. Buntong hininga is a prayer of God. So, mamaya explain ko mamaya. Next, verse 5. Let your gentleness be known. So, kahit na sitwasyon meron tayo, gentle pa rin. So, kahit may anxious tayo, kahit na-under tayo ng stress, nandun pa rin yung pag-ibig. Alam niyo yung mga CIA at saka yung mga agent, ano tawag doon? Mga secret agent. Pinapractice nila yung control ng gentleness. At lagi sila nagpapractice at i-ensayo na 80% or 90% i-ensayo na nila ang mga senaryo at kanila nang sinasanay sa sarili kung paano yung mga responses. Kaya, kung meron mang senaryo na mangyari na totoo, automatic na yung katawan nila na yun ang gagawin. Kasi yung exercise na yun. Kapag nagdadrive pa ba kayo, iniisip nyo ba sa sarili nyo na dito ako dito, kakanan ako dito. Pag nagbabike ka hindi mo naiisip na pag natumba ka dito, igagano yung kamay mo eh. Pag natumba ka dito, iilipo mo. Hindi na, di ba? Kahit nakapikte, hindi ka na nag-iisip. Nag-iisip ka na nakakainin mo habang nagpapadya ka eh. Kasi may muscle memory na yun. Alam mo na yung katawan mo, kusa na siyang pagka natutumba ka dito, hindi mo na iniisip. Nagtaka na ako kung paano ko natutumang bike. Kasi hindi naman nila ako. Kasi hindi ko maintindihan. Sabi nila, pag umewang sa kaliwa, igewang ka sa kaliwa. Hindi mo naman kagad naiisip yun eh. Hindi mo actually naiisip na pag gumanon ka, igagano, isusunod ang isip niya. Hindi. Kusa na lang yung kamay mo na na bigla na pumipihit, di ba? Hindi mo na iniisip pag ganito. Ay, kusa na lang yung kamay mo. Hindi kasi pa umakabot yung paa ko noon, pinapasok ko sa ilalim, di ba? Ang bike na nag-clear din noon. Ganyan. So, kasya yung paa ko doon sa triangle. Kasi hindi kaya ng makagat. So, una, nakaapak lang ako doon sa sa pidag lang, kasay lang na ganyan. Tapos parang i-scooter lang. Tuwa ako, nakakabalas ako, hindi ko nagpilin, paano ko nagawa yun? Basta kung saan na nakakabalan sa akin. Ma-realize ko, yung muscle memory ko, siya na yung nag-ano. Siya na yung automatic. Actually, kahit iwanan mo nga pala yung bike, itulak mo pa ganyan, kung saan na siya tatayo. Isa na siyang pagka tumandara, kung siyang tatayo. Tapos ang ating kamay ay kung saan ko. Hindi na masyado natin iniisip. Yun yung tinatawag na muscle memory. Kung ang ating gentleness ay nandoon, praktisado na, at saka yung rejoice always. Ayun ay, makakatulong na sa ating anxiety. Verse 6, ito na yung focus talaga. Huwag tayo maging anxious for nothing. Sa iba ay anything. Do not be anxious for anything.
ulitin. Ano ba sa Tagalog? May Tagalog dito. Huwag tayong magaling sa nanay. Huwag kayong mag-isa kung saan. Yun yung binasa mo kanina. Ano mang bagay? Ayun. Yun yung verse mo, ano? Huwag kayong mag-alala dito to. Sa ano mang Mag-alala. Sa anumang bagay din. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sinasabi ni Pablo kasi anything, nag-aalala tayo. So, ibig sabihin, ang naka-program sa atin talaga ay automatic na mag-alala. Design talaga sa atin. Kasi parang konting kibutang, takot na kagad. Yun yung nakasanay natin. No? Pero pag sabi dyan ay, but in everything by prayer and supplication. So, ibig sabihin, maliban to sa mag-rejoice, maging gentle, yung maging pipilitin mong yung masaya, maging kalmado, kahit ito training pa rin ito, kahit sa mga simpleng training sa ibang mga military, pinaano ka talaga ng maging kalbato eh. Pero yung rejoice, wala yun sa kanila eh. Baka ibang na be anxious for nothing, but in everything in prayer. Idaan natin daw sa supplication in thanksgiving, let your request made be known. So kung meron tayo ng anxiety, kailangan natin alamin kung ano yung cause. Ano nga, bakit ba tayo naging alala? So may mga limit. May limit doon sa ating kakayanan. Kunyari, ito ay problema. Pero hanggang doon ang ating kakayanan. Wala ka nang magagawa. We have to pass it on to God. Kunyari, sila yung sasakyan ng gawin. Wala kang magagawa doon. Mag-antay tayo ng ng November. Wala ka talaga magagawa. Kasi kukuha ka ng ano. Ang isa lang, may stress ka kung isipin mo na bakit naman parang tawag doon? Na-hijack yung sasakyan mo na hindi mo pwedeng gamitin. Actually, pwede mo gamitin kahit dahil lang naman, di ba? Pero dahil nga wala kang control, dahil hawak nila, may stress ka kung isipin mo, wala, makasakita mo yan. So, yun, kung iikot doon ng yung pag-iisip, lalo na yung mga may karamdaman na hindi na talaga gagaling. Yan, sipong pag-uwiti o tinandigan kung gagaling. Pero, kung lagi niyang iisipin na yun, ay wala rin naman dapat magagawa siya. Sabi nga niya, nakuha niya daw yung kanyang sakit sa stress. So, napanagin. Kasi ang stress, nakukuha niya doon sa, yung sakit, nakukuha yun doon sa in defense ng ating immune system ay bumababa. Alam ko bakit, ipakita ko po yung cause ng anxiety, hindi ko na idilagdag dito. Isa dyan ay yung tinatawag na rumination. Okay, yan. Ibig sabihin yan, ito yung nagiging cause, yung pinaka nangyayari kapag anxious tayo. Ang ruminating, ito yung kaibahan dun sa meditation. Ang rumination, ito ay involved dun sa inuulit-ulit mo yung pag-iisip ng negative thoughts. I-replay mo yun. Yung ang sakit ng ginawa niya sa akin. Ang sakit ng ginawa niya sa akin. Hanggang sana nagiging loop na siya, lalo ng betrayal. Nagiging loop yun sa atin. Pero wala kang magawa. Yung focus mo doon sa repeated ay parang yung self-focus na. Parang ang katapat nitong ruminating sa positive ay positive thinking. Pero ang iniisip niya rin, mawawala to. Yun sa kanya sa positive thinking. Pero wala yun sa Biblia, hindi tinuturo ni Pablo na maging positive thinking at saka yung manifesting. Meron din yung manifesting. Ay isipin mo hanggang sa mangyari yung gusto mo. Yun yung manifesting, pero hindi yun isipin ko itong motor na to. Tagal ko nang inisip yung motor na to, pero ang
hanggang ngayon, hindi pa rin dumarating. Mag-expire na ang aking license this November. Walang dumating. Yan ang tinatawag na manifesting, sinasabi nila. Na nangyayari dahil sa concentration ng focus mo, sasabihin nila, hindi yan nangyari kasi kulang ka pa ng manifesting. Tagal ko na makamuto, hindi siya dumarating. Yan ang tawag na manifesting. Manifesting, ano? So, hindi, yun yung sinasabi na, yun yung parang positive no rumination. Ang impact nito sa stress, ang rumination can significantly exacerbate. Exacerbate, parang napapaano yung stress mo. Yung anxiety at saka depression. It create ang negative feedback loop sa ating katawan. Na dahil sa kakaisip-isip mo yun yung nagiging memory. Yun yung dahil sa kung ilang beses mo daw inuulit-ulit yung isang bagay, na-memorize ngayon ng iyong katawan. At pag dumating yung actual, yun na yung magre-response lagi. Yun na yung, kahit na hindi mo isipin, yung katawan mo ay yun na. Yun na yung tinatawag na chronic stress. Yung hindi mo iniisip, bakit stress ka? Wala ka namang iniisip, pero stress ka. Kasi yun yung sinanay natin sa katawan. At kailangan ibalik yun. Mamaya maganda yung suggestion ni Pablo paano para maalis yun. Nung sabi dyan, it creates negative feedback loop, trapping individual a cycle of negative thoughts. Sabi ko ni ChatGPT. So, katulog din si ChatGPT. This can lead to a physical symptoms like insomnia, fatigue, and headache. So ito, pag naulit-ulit, insomnia, kulang ka na sa tulog, lalo ka na stress. Pag fatigue ka, lalo ka na-stress. At sumakit ang ulo mo, lalo ka na na-stress. So, ang anxiety ay nandun lagi kasi yun na yung kaya maganda yung suggestion ni Pablo yung kanyang encouragement. Magsaya lagi. Para yung ating katawan, automatic, hindi nai-stress. Ganda, no? So, kaya ko tinapit ito kasi parang nakakaramdam ako lagi ng ano na dito yung pain sa aking liig. So, kahit wala naman ako iniisip na iba. So, ibig sabihin, dahil sa tagal ng panahon na lagi ako na-stress ng pandemic, buti ang katulong yung fighting, kasi may problema sa school, sa BTS, tapos pag may complain. Dati, pag kami complain, parang natutuwa ako kasi it's a challenge. Pero ngayon, konting problema lang, ano na-stress na ako? Laki na kayo ba? Simple problema lang, na-stress na ako. So there's something wrong. So kailangan kong i-unwind. So mamaya maganda yung suggestion. Ang meditation kasi ay yung meditation sa practice that involves focusing the mind on particular object, thoughts, or sensation. So ito ay sinabi na ni ChatGPT. So kinuha niya lang din, research lang din ito. Hindi ko na talakayin ito. Tuloy na ako doon sa sinasabi ni Pablo. Doon sa wala. Okay. Yung connection. Siguro doon sa hindi pa ito. Ayun. Ayan. Okay. At kagandahan naman ito doon sa reward. Nandun pa lang tayo sa 6, ano? Or 7. Reward and the peace of God. Sabi doon, kapag practice natin na huwag tayong maging anxious and the peace of God. Diba, no? And the peace of God which surpasses all understanding. So, ibig sabihin, kahit na yung kapayapaan na matatanggap natin sa Panginoon, na hindi natin minsan may pagluwala. Kasi yung stress natin minsan, hindi natin may paliwanag, di ba? Kung punta ka tayo sa doktor para ipakonsulta, sabi ko, kaya ba kung lagi akong stress? Hindi natin may paliwanag. Yung kapayapaan na makukuha natin sa Panginoon, dahil hindi, which surpasses all understanding. Ibig sabihin, kahit na sino pang matalino, PhD, lalagpasan noon yung kapayapaan ng pagkakas.
Galing, di ba? Yung pala, enough na dapat pala tayo mag-rejoice. Dapat pala natin huwag tayo maging anxious. Ang kagandahan nito, it will guard our hearts and minds in Christ Jesus. So, napaka-importante na sa ating palang pag may ganitong mga pagkakataon, time to rejoice, time to be gentle, time na para to be anxious natin. Ang English ay dapat prayer. So, pwedeng ikot-ikot lang tayo dito. Kung hindi, anxious pa rin tayo, rejoice, be gentle, prayer. Rejoice, be gentle, prayer. Rejoice, be gentle, and prayer. Ito yung meditation. Kung ulit-ulitin mo yan, it's a meditation. It's a meditation. Pag ulit-ulitin mo yan, it's a meditation. Prayer and thanksgiving can elevate anxiety and provide prayer. So magkakaroon na tayo ngayon ng magandang direction. Next, in verse 8 to 9, ang kagandahan dyan, at sabi niya, ito na yung makakatulong. Finally, brothers, whatever is true, think of whatever is true. Think, magbigay ng sample. Parang class, walang to, no? Magbigay ka ng isang totoo. Buhay tayo. Buhay tayo. Buhay tayo. O, tama, isang totoo yun. Paano makatulong yun? Ay, ibig sabihin, is positive. Positive yun, ano? True. Buhay tayo. Hindi naman, nag-iisip pa tayo kung ano yung totoo, no? Panginoon tayo. O, nasa Panginoon tayo. O, yun. So, tingnan nyo yung mga reflex natin mabagal. Ang dating sa mga magagan. O, whatever is true, think of what is true. Ang isa na isip ko, anything I read in the Bible is true. Yung isa yun. Pag kumanta tayo kanina, totoo ba yun o hindi? Yung mga kinanta natin kanina. Wala kang katulad. True ba yun? That is true. So, yun yung nasa memory ba yun natin? Sabi niya, lagi natin isipin whatever is true. Then next, whatever is honorable. Sample ang pagiging honorable. Huwag yung dyan sa yung sa hearing ngayon. Honorable. Your honor. Ano yung honor? Oh, hindi ko maalala. Sorry po, nalimutan ko, hindi ko talaga maalala. Your honorable. What is honorable? Ano mo, ang hirap, di ba? Kasi nga, puro prank yung pinapanood natin sa puro joke. So, ang sabi, kaya maganda nyo, practicing natin ito. Kanina ako mabagal na rin. What is honorable? Ha? Kung karangalan niya sa talag. Ano ba ang karang? Kagalang-galang. O kalooban ng Panginoon is honorable. Kapuri-puri. Okay. Kapuri-puri. Ay, nandito yan. Praise. Worthy of praise. Pag just. Ano ba yung just? Think of what is just. Think of what is just. Yung pagiging matuwid. Anything na sa tingin mong ginawa ng tao na tama, think about it. So, sa paligid natin, napansin niyo, hinali sa atin yung mga ganyan na mabilis natin ng isip kagad. Yung whatever is pure, hindi natin na masyado, napansin niyo. Ano ba yung pure? Tubig lang ba na purified? Dalisay. Ano yung dalisay? Yung pagiging tapat sa pananalita. Yung pure. Kapag sinabi mo, oo, pumunta ako. That is pure. Kung i-ano mo siya, malinis. Yung pure, wala kang iniisip na negative sa isang tao. Kunyari,
Hindi siya nakapagbayad ng utang. Pag nangatwiran siya na, pasensya na, hindi pa ako pinasahod. Hindi natin hinimanda mo kagad. Hindi mo iniisip na nagsisinungaling siya. Kino-consider mo na puro yung sinabi niya. O parang ganun. Or pure kung ano yung sasabihin mo. Papasabihin kasi what is true. And whatever is lovely, any lovely, sample ng whatever is lovely. Lovely. Pero lovely, whatever is lovely. Kailangan natin mag-ipon. Ibig. Okay, ito assignments ha. Assignments natin. Next matter. Ano ito? Atamin ko to. Magkaroon tayo ng mga things, what is true, what is honorable, what is just, what is pure, whatever is lovely. Anhin natin yun kasi nakatulong yun sa akin. So, lovely, ano ba yung lovely? Kanina kita ko siya dito na tuwa talaga sa forma niya na sumanampak siya dito. Alam niyo naisip ko sa kanya, yung maliit pa siya. Si Paul. Para sa akin, it's lovely na makita ko yung kanyang paglaki na ganito lang siya kalaki noon. Di ba ganito? Tapos ang laki ng tiyan. Protected. Tonto ako na yung ganun kaliit na tuta noon, ngayon ay napakabuli na. At para sa akin, it's lovely. Parang ang sarap ng pakiramdam. Naabutan mo siya sa kanyang proseso ng kanyang paglaki. Ano ako sa kanya, low makulit siya, pero dahil yung kakulitan niya, positive sa akin. Kasi nga, una-una, gabi siya sa akin, nagtuwa ako na iniisip ko mabubuhay kaya to. Kasi binubuli siya ng mga kapatid niya, nandun lang siya sa amin, nag-iisa sa taas. Tatakot ako baka mahulog kasi taas na mahulog kaya gawin mga tinan mo hanggang ngayon, no? Ilang years na si 6 years na si Paul, no? 6 years niya. 6 years. Yeah, that is lovely. Anything that is excellence. So, kung ang Rotary ay merong 4-way test to think better. Ano tawag doon? Yung ano ba? 4-way test ng paganda ng to think well at saka para magsalita at gumawa. I have to think that apat. Meron din silang yan true. Pero kay Pablo, walo. Ang sabi dyan, true, honorable, just, pure, lovely, commendable, and there is any excellence, and there is worthy of praise. Think about such things. So ito yung tips para hindi tayo maging anxious lalo na sa traffic. Diba minsan 2 hours, 1 hour. Isipin natin yung mga makikita natin magaganda. Huwag yung mga reckless driving. Part lang yun eh. Baka may makita ka dyan na merong magandang halaman na inilagay doon sa patio. O kaya gumawa ng maayos na daan. O kaya yung dating butas-butas, tinapalan na. Nung tinapalan, na-appreciate mo ba? Ano to? Yung palagi kong nakikita sa taas na Oo. nilalaki ng amo yung korge na Oo. Anong pakiramdam mo? parang palagi kong ginagawa. Oo. Dahil maganda siya. Praiseworthy, lovely. Saan pasok yun dito, guys? Nalab nito. Sa lovely. Commendable. Ako to kasi parang routine nila. Araw-araw na ginagawa. Very commendable na ano siya. Tsaka praiseworthy, pasok din siya, di ba? So may mga sa isang situation na imbis na negative ang makita mo, pwede mo actually makita. Meron siyang mga positive na So, parang ang Facebook kasi design yan doon sa psychology mo. Kung ano yung nagugustuhan mo, piniklik mo, pinapanood mo lagi, pinaprovide mo yun.
Algorithm to? Oo, yung algorithm. Binibase niya yun doon sa kung ano yung gusto mo. Kaya kung gusto mo puro mga, ano tawag doon, mga prank, Puro puro labas ng puro prank. Dopamine yung pinaprovide sa iyo doon. Pero pag bitaw mo na, nawawala na yung dopamine. Mabilis lang yung dopamine. Sabi nila dapat i-consider ang Facebook as vices. Kasi ano siya, doping. Addictive na siya. Siya kasi nagpo-provide ng panandali ng saya. Parang ano na siya, sigarilyo actually. Alam niyo yung sigarilyo, ang pinaprovide na saya ng sigarilyo ay yung dopamine. Yung dopamine kasi nakakapag-provide ng utak. May tinatawag na synapse. Ayaw ko kung pabihar kayo. Yung synapse, yung connection ng neurons. Ang neurons ay marami siyang mga dendrites na tawag. Dendrites. Pamilya, diba? Nag-aaral din naman. Reset ko lang. So, meron siyang maraming hundreds, thousands, so depende doon sa neurons. Utak natin ay nasa 2 billion something, 2 billion cells lang pala. Ang neurons, yun yung memory natin. At laging tinatawag, meron silang tinatawag na neuroplasticity, kung saan ang brains natin ay lagi naghanap ng connections. Yun yung memory. So kung tayo nag-iisip lagi na negative, nag-create din ng mga connections ng mga negative connections. At every time na dumating yun sa yung memory na yun, mabilis niya ma-recall yun, yung negative. So kung positive, mabilis niya ma-recall yun. Ang alagawan ng sigarilyo doon sa synapse, yung dalawang dugtungan ng bawat dendrites ng mga neurons, once na tumawid yung dopamine, yun nagbibigay ng saya sa tao. Yung kapag ka meron tayo ina-anticipate na may darating na package, ano pakiramdam? Parang masaya, di ba? Yung parang, may dumarating. Yung anticipation, yung may darating ka na package, parang masaya ka. There's meron dopamine na lumahan sa brains natin. Ang ginagawa ng sigarilyo, binablock niya yung kalimutan ko yung isa sa tugtungan, inaharang niya para yung chemical ay lagi nasa labas. Lagi siyang gumagalaw dun sa labas. Hanggat nandun yung nicotine na yon, na nabablock niya yung transmission, kaya laging nandiyan. Ang problema, kaya siya nagiging addictive, akala ng brains mo ay over dopamine ka. Kaya minsan hindi na siya nagpo-provide ng dopamine. Kaya kailangan mo laging yosi. O kaya lagi mo gustong ng Facebook, kailangan continuous yung panonood mo. Pansin yung pag binitawad, yung parang pag binapagod ka. 2 hours ka sa kakagal niya, pag binapagod ka. So sabi, yun ay mechanism ng ating katawan. So napahaba na ako ng mga oras. Siguro dito lagay mo namin may isa tayong relo dito para nakikita. Pero dito na mga nag-iikot na eh. So saan na nakuha? Nakapulot. Saan na nakapulot tayo na overcoming anxiety ay noong pa 2,000 years ago, alam na ni Paul. Ang isang nakakakuha dito sa totoo lang, na si Pablo, nung sinusulat niya ito, ay nandun siya sa pulutan. At nung mapapansin niyo yung unang verses nito, ang pinadala niya ay Philippians, kung saan yung dalawang babae na workers na kasama niya, lahat ay nag-aaway. At marami siyang churches na pinsilulatan. Kung ikaw leader ng church at ganyan yung mga members mo, pasaway, may stress ka. May stress ka. Tayo nga, wala tayong church na hinahawakan. Stress na tayo eh.
ilang aso lang yung inaalagaan natin, na-stress na tayo. Siguro kung tayo si Papa, patay na tayo. Sa stress. Pero siya, nakasulat pa. Kasi yung technique niya, ito, yan yung kanyang panlaban. So, and the God of peace, anong kaibahan nito doon sa kanina? Kasi balikan ko lang, magandang insights ito. Dito, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart. Sa technical sentence, alin dito yung pinaka-tinutukoy? Di ba tinutukoy ay ang peace? Ang resulta nito, yung peace ng Panginoon, mararamdaman na yung feeling, yung peace. Pero tingnan natin doon sa susunod, tutulong na. Ang sinasabi dito, kapag ginawa natin ito, and the God of peace, sino nang tinutukoy dito? Hindi na yung peace. Anong tawag ang peace dito ay ano na siya? Parang nag-describe na lang sa God. Kapag ginawa natin ito, Diyos na yung kasama. And the God of peace will be with you. Hindi na yung pakiramdam ng kapayapaan. Diyos mismo yung kasama. Kaya pala si Pablo, kahit nasa kulungan siya, ang ganda ng kanyang ano, ang ganda ng outlook ng kanyang buhay. Hindi siya stress. Kaya na nakakulong siya, makakalay na. Dahil kasama rin. The God of peace Himself, the God of peace Himself is with us. He is our peace. We are to